Isang magandang araw mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Co-op. So ngayon mga kababayan, mayroon nga tayong nakitang video na kung saan alam naman natin yung nangyari dyan sa Isabela mga kababayan, yung tulay na kung saan ito ay nag-collapse. Pero dito mo talaga makikita kung sino talaga ang may tunay na liderato, kung ano ang pagkakaiba ng isang Bongbong Marcos sa isang Rodrigo Roa Duterte. Pagdating sa mga ganyang sitwasyon, may mga anomalya dyan sa Department of Public Works and Highways, eto po ang kanilang mga reaksyon patungkol dyan sa mga issue na kung saan nakitaan mo talaga yung labis na korupsyon mga kababayan. Imantakin mo naman itong si Bongbong Marcos. Mayroon ako ipapakitang video sa inyo na kung saan abay pinagtawanan lang sa mga bagay na yan na kung saan may mga anomalya, korupsyon, at makikitaan mo talaga na may problema, pinagtatawanan lang ng isang Bongbong Marcos ang ganyang mga pangyayari. Dito nyo makikita mo yan kung sino talaga ang may tunay na malasakit, may tunay na isang liderato. Hindi yung politiko na kung saan nagpapuli-politiko lang dahil nakaupo sa pwesto. No? Hindi gaya ng isang leader, no? Na kahit anong gawin mo talagang makukonsidera mong leader kasi marunong mag-isip. Alam niya kung paano sumagot, alam niya kung paano ayusin ang problema. Pero bakit dito sa isang presidenteng ngagba, nakukuha pa niya na magbiro-biro, na masasabi pa niya na para bang ito mga nangyayari sa kanya napaka-easy lang. Dito mo makikita mga kabayan na nasaan ang isang totoong pagiging leader nito? Kung ako ang tatanungin, kung i-rate ko siya, nako, very poor. Grabe. Kasi pinagmukha lang tayo na alam mo yung presidente ka nga na bansa ng Pilipinas, pero kung makapag-react ka, hindi ka galang-galang na presidente. Eto po yung video mga kabayan na kung bakit parang naku, ewan ko tong presidente na to. Kayo na lang po ang humusga mga bayan. Ito, panoorin po natin, ha? Yeah. Liable. Well, I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Look what happened. And then also, those trucks should never have been on the bridge. So, sino liable doon? Province. Hindi, national to, national, to. Yeah, we have to be more careful about monitoring yung partly. mga load. Kasi, ganda ng problema. Kung 44 tons ang sinasabi, sasakyan mo ng 200 plus tons, medyo hindi nakakapagtaka na ganito ang mangyayari. Dalanan dyan, sa mga ganon, I advise you to resign now. Resign now. Kasi pagdating ng panahon, I will throw the book at you. Even the kitchen sink, saka makita ninyo, you will be prosecuted administratively and criminally at walang patawaran dito. This is not the time for condonation or being basta yung pera ng tao. Pero ito mga ghost project, mga project na wala dyan, mga karamihan yan yung mga health centers. Wala yan. Atip lang yan. Kung yan ang ginawa ninyo, that's short changing government. You will go to jail for that. I have 2 years to do it and about 6 months to file all the charges. I'm sure that ang Sandigan Bayan would be kept busy hearing the cases. Di ba? Parang naninisi na naman
itong si Bongbong Marcos sa dating administrasyon. Para bang ang sinasabi niya na walang kwenta yung tulay na yan. Kasi tingnan mo yung itsura, yung disenyo. Oh, very poor. Grabe naman talaga, no? Talagang napakayabang, hambog, no? Sa madaling salita, ganun talaga yung nakikita ko kasi kung ikaw ay presidente, dapat focus ka sa issue. Ayan na nga yung problema. Pero bakit? Ang ipinapakita mo, itinanong ka lang ng reporter kung sino yung liable, abay, dinadaan mo pa sa joke. So, ibig bang sabihin, Mr. President, talagang joker ka. No, joke lang sa'yo ang lahat kasi nga, high ka ba? High voltage ka pa. Ang dami na nga problema ng bansa natin. Wala kang mandato na kung saan, yun bang may resulta? Yun bang ikaka-proud ng sambayan ng Pilipino? Tinanong ka lang ng liable kung sino ang liable, dinadaan mo naman agad-agad sa biro na nonsense naman. Okay lang naman magbiro. Okay lang mag-joke, kagaya ni Tatay Digong, pero napaka-nonsense, no? Kasi seryoso ang usapan. Kung sino ang liable, at saka dapat magbigay ka ng komento, yung dapat kung ano ang solusyon, hindi yung, no? Hanggang dyan ka na lang sa pagiging hambog. Kung makapagsalita, akala mo maraming nagawa sa bansang Pilipinas. Mga bayan, tingnan niyo po ang nangyayari ngayon, no? Parang wala talaga tayong presidente sa Pilipinas. Sorry to tell, pero nakakadismaya itong ganitong galawan ng isang gobyerno natin under the administration of Marcos Jr. Talagang, ewan ko kung bakit nandyan pa yan. Dapat sana pinalitan niya, matagal na. Grabe, sukang-suka na tayo dyan. Wala talaga siyang mandato bilang isang pangulo na bansang Pilipinas. Kasi kung pangulo ka, dapat hindi ka ganyan na para lang ka lang presidente sa purok. Pastilan. Hanggang dito na lamang mga kabayan. God bless us all. Bye!